لا سوى العلم طريق للعلا، كل من ساروا عليه وصلوا. سنة الله وهدي الأنبياء، وبه عز الرعيل الأول. Alhamdulillah, wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sa bago pong bahagi ng ating paksang Si Kristo sa Islam, na kung saan ito po'y paghahambing ng dalawang relihiyon, Kristyanismo at Islam, hinggil sa paniniwala kay Kristo Jesus na anak ni Birheng Maria. Mga kapatid, ang ebanghelyo po sa Kristyanismo ay ang mabuting balita ng kapanganakan, kamatayan at muling pagkabuhay ni Kristo. Samantalang sa Islam po, ang ebanghelyo naman ay ang banal na kasulatang ibinaba o ipinahayag ni Allah kay Kristo na kanyang ipinangaral. Sa aral po ng Islam ay hindi natatangi kay Kristo ang pangangaral ng mabuting balita. Bagkus lahat ng mga propeta ay mga mangangaral ng mabuting balita at tagapagbabala. Sapagkat ayon po sa Quran, ang mga propeta at sugo ay pinadala ni Allah subhanahu wa ta'ala bilang mga tagapangaral ng mabuting balita at tagapagbabala. Sa ngayon po ay basahin natin mula sa banal na Quran ang mabuting balita na dala ng mga anghel kay Maria. وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِّنْهُ اسْمُهُ الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ وَجِيهًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ. Banggitin noong nagsabi ang mga anghel, O Maria, tunay na si Allah ay nagpapalugod sa iyo ng balita ng isang salita mula sa Kanya, o naghatid sa iyo ng mabuting balita ng isang salita na mula sa Kanya, na ang pangalan niyon ay ang Kristo Jesus na anak ni Maria. Pinarangalan sa mundo at sa kabilang buhay at kabilang sa mga ginawang malapit kay Allah. Ito ay sa Suratu Ali Imran number 45. Sa talatang ito ay ipinarating ng mga anghel ang mabuting balita tungkol sa salita na mula kay Allah, na ang pangalan ay Kristo Jesus na anak ni Maria. At sa hulihan ng talata, wa minal muqarrabin, at ginawang malapit kay Allah. Hindi literal na malapit, subalit ito ay spiritual ang kahulugan. Ihambing po natin mga kapatid ang salitang ito sa isang talata mula sa Biblia ng mga Kristiyano, at lumuklok sa kanan ng Diyos. Ito ay sa 16-19 ng Ebanghelyo ayon kay Marcos. Binigyan po ng mga Kristiyano ng maling pakahulugan ang talatang ito, at ganun din ang marami pang mga talata ng Biblia. Iniisip nilang ang Ama ay nakaupo sa maluwalhati nitong trono, at ang anak naman ay nakaupo sa kanyang kanan. Kung ating nailalarawan kung gayon, tayo'y naliligaw sa tamang kaalaman hinggil sa Diyos. Siya ay hindi kagaya sa matandang ama, halimbawa na kagaya kay Santa Claus. Hindi siya maabot ng isip ng tao. Siya ay umiiral, siya ay totoo, subalit siya ay hindi gaya sa anumang ating maiisip o mailalarawan. Sa mga salita ng mga taga-silangan o mga taga-Middle East, ang kanan ay nangangahulugan ng dakilang kalagayan, na kung saan ay inilarawan ng tumpak ng banal na Quran bilang kabilang sa mga ginawang malapit kay Allah. Ang talata sa itaas na atin ang binasa ay nagpapatunay na si Jesus ay ang Kristo, at na siya ay ang salita na inilaga kay Maria. Muli, kapag binabasa ng mga Kristiyano ang mga salitang ito, itinatapat nila dito ang sarili nilang pakahulugan. Ang salitang Kristo sa kaisipan na isang Diyos na nagkatawang tao, at ang salita
ng Diyos bilang Diyos. Ang Kristo, mga kapatid, ay hindi po pangalan. Ang pangalang Kristo ay nanggaling sa salitang Hebreo na Misaya, sa Arabic ay Masih. Ang salitang ugat nito ay Masaha. Ito ay salitang pandiwa na nangangahulugan na pinunasan o pinahiran niya. Na kung saan ang mga pari o mga saserdote at mga hari noon, kapag itinalaga sa tungkulin, ay pinapahiran. Ngunit, ang salitang Griego na Christ ay para pong naiba at nababagay lamang kay Jesus. Mahilig po ang mga Kristiyano na magsalin ng mga pangalan sa sarili nilang salita. Kagaya po sa Cephas, naging Pedro, Misaya, naging Kristo. Paano nila ito ginagawa? Napakadali lamang mga kapatid. Misaya sa Hebreo ay pinahiran. Ang salitang pinahiran sa salitang Griego ay Christos. Tanggalin lamang ang huling OS mula sa Christos. Ang matitira na lamang sa iyo ay ang Christ. Di po ba? Para bang unique na tatanging pangalan. Ang Christos ay nangangahulugan ng pinahiran. At ang pinahiran ay nangangahulugang pinili. Si Jesus ay pinili o hinirang nang ito'y binautismuhan ni Juan Bautista bilang sugo ng Diyos. Lahat po ng sugo ng Diyos ay pinahiran o pinili. Ang Biblia po ay puno ng mga pinahiran. Sa orihinal na Hebreo, siya ay ginawang Misaya. Dito tayo sa salitang English na anointed o pinahiran. Alam po ba ninyo na hindi lamang mga sugo, saserdote at hari ang pinapahiran, pati din po ang mga trompeta, mga kerubin at mga ilawang poste ay pinapahiran din. Pansinin po ninyo itong mga talata na ating babasahin mula sa Biblia ng mga Kristiyano. Sa Genesis 31:13, ako ang Diyos ng Bethel, na doon mo pinahira ng langis ang batong pinaka-alaala. Dito naman sa Levitico 8:10, at kinuha ni Moises ang langis na pangpahid at pinahiran ang tabernakulo at ang lahat na nandoon ay pinapaging banal. Dito naman sa unang Samuel 2:10, at palalakihin ang sungay ng kanyang pinahira ng langis. Dito naman sa Isaias 45:1, ganito ang sabi ng Panginoon sa kanyang pinahira ng langis kay Sairo. Dito naman sa Ezekiel 28:14, ikaw ang pinahirang kerubin. Daan-daan pa po, nakagaya nitong talata sa Biblia, sa tuwing makikita mo ang salitang pinahiran sa Biblia, sa salitang Griego, ito ay Christos. At kung ating panangnan ang gayon ding kalayaan sa salita na kagaya sa ginawa ng mga Kristiyano, magkakaroon po tayo ng kerubin Kristo, Sairo Kristo, saserdote Kristo, at haligi Kristo. Marami pa pong ibang mga Kristo na mababasa natin sa banal na aklat ng mga Kristiyano. Bagaman lahat po ng mga propeta ay pinahira ng Diyos, isang Misaya, hinirang ng Diyos, ang pamagat po na Masih o Misaya o ang salin nitong Kristo o Mesiyas sa ating wika ay espesyal na tawag kay Kristo Jesus. Maging sa Islam po at relihiyong Kristyanismo. Maraming pamagat na maaaring ikapit o ikabit sa higit isang propeta, ngunit ginawang espesyal sa isang propeta. Halimbawa, ang kataga pong Rasulullah na nangahulugang mensahero o sugo ni Allah
o sugo ng Diyos. Ang pamagat na ito ay ginamit din kay Moses ayon sa Quran. Ito ay mababasa natin sa Suratul Maryam, versikulo 51. Wadhkur fil kitabi Musa innahu kana mukhlasan wa kana rasulan nabiyya. Banggitin mo sa aklat si Moises. Tunay na siya noon ay isang itinangi at naging isang sugong propeta. At gayon din kay Jesus, ginamit din ang pamagat na sugo ng Diyos o Rasulullah. Sinasabi niya Allah sa Quran, wa idh qala Isa ibn Maryam ya bani Israil inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima bayna yadayya min at-taurah wa mubashiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Banggitin noong nagsabi si Jesus na anak ni Maria, o mga anak ni Israel, tunay na ako ay sugo ni Allah sa inyo bilang tagapagpatutuo para sa nauna sa akin na Torah at bilang tagapagbalita ng nakagagalak na balita hinggil sa isang sugo na darating matapos ko na ang pangalan niya ay Ahmad, bilang tagapagbalita ng nakagagalak na balita o mabuting balita, mubashiran. Subalit, ang Rasulullah po mga kapatid o sugo ng Diyos ay naging special kay Muhammad ayon sa katuruan ng Islam. Ang sugo ng Islam para sa mga Muslim, si Muhammad. Kayo din naman, walang alinlangan ang lahat ng mga propeta ay kaibigan ng Diyos. Ngunit ang katumbas nitong Arabic na Khalilullah ay espesyal sa amang si Abraham. Ito ay hindi nangangahulugan ng iba pa ay hindi kaibigan ng Diyos. Kalimullah, isa na namang pamagat na nangangahulugan ng kinausap ng Diyos ay hindi ginamit sa iba pang mga propeta maliban lamang kay Moises. Subalit tayo ay naniwala na ang Diyos ay nakipag-usap sa lahat niyang mga propeta, kalakip si Jesus at Muhammad. Ang pag-uukol po ng natatanging pamagat sa natatanging tao lamang ay hindi po gumagawa sa kanila na natatangi sa anumang kaparaanan. Ginagalang natin ang lahat sa iba't ibang katawagan. Nang ang mabuting balita ay ipinahayag dito po sa talatang 45 na atin ang binasa, sinabi kay Maria na ang bata ay tatawaging Jesus at siya ay magiging Kristo. Ang salita na mula sa Diyos at na wa yukallimun nasa fil mahdi wa kahla wa minas salihin. At nakakausapin niya ang mga tao habang nasa duyan pa at kapag nasa kahustuhang gulang na at mapabibilang siya sa mga matutuwid. Ito ay sa Surah Ali Imran number 46. Fa'atat bihi qawmaha tahmilu qalu ya Maryam laqad ji'ti shay'an fariya ya ukhta Harun ma kana abuki mar'a sawi wa ma kanat ummuki baghiya. Pagkatapos ay dumating siya, dala ito sa mga kalipi niya na sinagbibibi ito. Nagsabi sila, O Maria, talagang nagdala ka ng isang bagay na kasuklam-suklam. O kapatid ni Aaron, ang amo mo ay hindi isang lalaking masama at ang ina mo ay hindi isang mangangalunya. Ito ay sa Suratul Maryam 27 at 28. Sa kwento ni Maria at kapakanakan ni Jesus, mga kapatid, wala po dito si Jose na karpentero. Ang pangyayari ay hindi pangkaraniwan. Si Maria ay namuhay mag-isa sa malayong silanganan na kung saan sinabi ni Allah, "Wadhkur fil kitabi Maryam idh tabadat min ahliha makanan syarqiyya." Bumanggit ka sa aklat kay Maria noong nagpakalayo-layo siya mula sa mag-anak niya sa isang puok na silanganan. Yan ang binabanggit sa Quran.
nang ipinanganak nga ang sanggol, siya ay bumalik. Na kung saan ating mababasa sa komentaryo ni Abdullah Yusuf Ali sa kanyang tanyag na saling English ng Quran sa pagkakasalina sa ating wika, ganito ang kanyang sinabi: ang pagkamangha ng mga tao ay walang kinikilalang hangganan. Sa anumang kalagayan, sila ay handang mag-isip ng pinakamasama tungkol kay Maria, sapagkat siya ay nawala sa kanyang mag-anak ng matagal. Subalit ngayon, siya ay dumating nang hindi nahihiyang ipinaparada ang sanggol na sa kanyang bisig. Paano niya inilagay sa kahihiyan ang kanyang mag-anak na mga relihiyoso? Dahil po sa pagka-relihiyoso ng pamilya o angkan ni Birheng Maria, sila po'y nagpapangalan ng mga pangalan ng mga propeta at mga banal na tao. Na kung kaya, isa sa mga kapatid ni Maria ay nagngangalan pong Haron ayon sa paliwanag ng propeta. Na kung saan sinabi ni Allah, Ya ukhta Harun, makana abuki maraasaw, wa makanat ummuki baghiya, o kapatid ni Aaron, ang amo mo ay hindi naging isang lalaki ng kasagwaan o kasamaan. At ang ina mo ay hindi naging isang mapakiapid o mapangalunya. Ito ay sa verse 28. Ang talatang ito ng Quran po ay ginagamit ng mga manunuligsa o mga mang-aatake sa Islam na ang Quran daw ay hindi salita ng Diyos sapagkat malaking pagkakamali na kapatid ni Maria ang saserdoting si Aaron na kapatid ni Moises. Ito po yung kanilang sinasabi. Ito po ay tuligsa na nung una pang panahon, maging sa panahon po ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang sagot po, dahil sa ang pamilyang pinagmulan ni Maria ay mga relihiyoso, sila'y nagpapangalan ng mga pangalan ng mga propeta at mga banal na tao. At ito mismo ang sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam bilang katugunan, mga kapatid, sa ataking ito. Sinabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, innahum kanu yusammuna bi anbiyaihim was-salihin qablahum. Tunay na sila'y nagpapangalan ng mga pangalan ng mga propeta nila at mga banal na tao. O kapatid ni Aaron, ya ukhta Haron. Si Maria po ay pinaalalahanan sa kanyang dakilang angkan at kaasalan ng kanyang ama at ina na mga relihiyoso. Dagdag pa ang angkan nila'y mula din sa angkan po ni Haron o propeta Haron o Aaron na kapatid mismo ni Moises. Kaya sinasabi nila na siya ay nahulog sa pakikiapid at dinumhan ang pangalan ng kaniyang angkan. Ano po ang gagawin ni Maria? Paano siya magpapaliwanag? Pakikinggan kaya siya at paniniwalaan sa kalagayan niyang iyon? Ang kanya lamang ginawa ay itinuro ang buhat-buhat na sanggol habang naniniwala na hindi pangkaraniwang sanggol ang kanyang ipinanganak. At sa pagkakataong ito ay iniligtas siya ng sanggol na si Jesus. Himalang nagsalita ang sanggol para ipagtanggol ang ina at pangaralan ang mga hindi naniniwalang mga Hudiyo. Sinabi ni Allah sa Quran, فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا. Kaya itinuro niya ang buhat-buhat niyang sanggol. Nagsabi sila, paano namin kakausapin ang nasaduyan pa na isang bata? Qala inni Abdullah atani al-kitab wa ja'alani nabiyya. Nagsabi si Jesus, tunay na ako ay lingkod o alipin ni Allah. Binigyan niya ako ng kasulatan at ginawa niya ako na isang propeta. Wa ja'alani mubarakan aynama kuntu wa awsani bis salati waz zakah
madumtu hayya. Ginawa niya ako na isang pinagpala saan man ako naroon. Itinagubili niya sa akin ang pagdarasal at ang pagkakawanggawa hanggang nananatili akong buhay. Wa barram biwalidati wa lam yaj'alni jabbaran shaqiyya. Wassalamu alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ub'athu hayya. Ginawang isang mabuti sa ina ko. Pansinin po ninyo ang sinabi ni Jesus. Ginawa niya akong mabuti sa ina ko. At hindi niya ako ginawang mapaniil, masuwayin. Ang kapayapaan ay sumasa akin sa araw na ipinanganak ako at sa araw na mamamatay ako at sa araw na ibabangon akong buhay. Ito ay sa Suratu Maryam o sura na ang pamagat ay Maria, verse 29 hanggang 33. Ipinagtanggol ni Jesus ang kanyang ina sa mga paratang ng mga di naniniwala. At ito ang unang himala na sinasabi sa banal na Quran. Siya nagsalita, nasanggol pa lamang at buhat-buhat ni Maria. Kaiba po sa unang himala niya sa Biblia na nangyari nang siya higit na 30 taong gulang na. Pansinin po ninyo, pakinggan po ninyo ang itong ating babasahin sa Juan Kapitulo 2, versikulo 1 hanggang 10. At ng ikatlong araw ay nagkaroon ng isang kasalan sa Kana ng Galilea. At naroon ang ina ni Jesus. At inanyayahan din naman si Jesus at ang kanyang mga alagad sa kasalan. At nang magkulang ng alak, ang ina ni Jesus ay nagsabi sa kanya, wala silang alak. At sinabi sa kanya ni Jesus, babae, anong pakialam ko sa iyo? Ang aking oras ay hindi pa dumating. Sinabi ng kanyang ina sa mga alila, gawin ninyo ang anumang sa inyo'y kanyang sabihin. Mayroon nga roong 6 na tapayang bato na nalalagay alinsunod sa kaugaliang paglilinis ng mga Hudyo na naglalaman ang bawat isa ng 2 o 3 bangang tubig. Sinabi sa kanila ni Jesus, punuin ninyo ng tubig ang mga tapayan at kanilang pinuno hanggang sa labi. At sinabi niya sa kanila, kunin ninyo ngayon at inyong iharap sa Pangulo ng Kapistahan. At kanilang iniharap at nang matikman ng Pangulo ng Kapistahan ang tubig na naging alak nga at hindi niya nalaman kung saan buhat, datapwat nalalaman ng mga alila na nagsikuha ng tubig. At tinawag ng Pangulo ng Kapistahan ang kasintahang lalaki at sinabi sa kanya, ang bawat tao ay unang inilalagay ang mabuting alak at kung mga kainom ng mabuti ang mga tao ay saka inilalagay ang pinakamasama. Itinira mo ang mabuting alak hanggang ngayon. Simula pa na nangyari ang himalang ito mga kapatid, ang alak po ay bumaha na sa sangka-Kristyanuhan. Bakit? Dahil ang anumang mabuti sa guro ay mabuti din sa kanila. Si Jesus, ika nga, hindi killjoy. Di ba't gumawa siya ng mabuting alak na kahit ang mga masyado ng lasing sa kapistahang iyon na ang kanilang pandama ay naging mapurol na sa kalasingan, ay nakakakilala pa ng kaibahan na ayon sa bersikulo ng Biblia na ating binasa, itinira mo ang mabuting alak hanggang ngayon. Ito hindi basta't katas lang ng ubas. Dito natin mapapansin, mga kapatid, na ito hindi basta lang katas ng ubas. Ito rin ang parehong alak na ayon sa Biblia na sanhi ng pagtukso kay Lot ng mga anak na babae nito. Atin pong basahin sa Genesis Kapitulo 19, verse 32 hanggang 33. Halika, painumin natin ng alak ang ating ama at tayo'y sumiping sa kanya upang mapalagi natin ang binhi ng ating ama. At pinainom nila ng alak ang kanilang ama ng gabing yaon at pumasok ang panganay at sumiping sa kaniyang ama.
at hindi naalaman ng ama nang siya'y mahiga ni nang siya'y magbangon. Ito rin po ang parehong alak na ipinapayo sa mga Kristyano na iwasan. Alam po ba ninyo, ayon sa Efeso Kapitulo 5:18, huwag kayong maglalasing sapagkat nakasisira iyan ng maayos na pamumuhay. Ito ang dahilan kung bakit ang Amerika sa 70 milyon na mga born-again Christians, 10 million ay mga lasinggero. Tinatawag po sa Amerika na problem drinkers ang mga lasinggo. Sa atin sila tinatawag na mga lasinggero o lasinggo. Kung tutusin, ang salita pong lasinggo ay masyadong mabigat na salita para sa tao na lunukin, kasi wala namang tao sa mundong ito na gustong tangkilikin ang katangiang lasinggero. Kung ang tubig man ay nagbago o hindi nakita, hindi natin masisisi si Jesus o ang kanyang mga alagad sa nakagawa ang pag-inom ng kanilang mga kasamahan, sapagkat nilinaw niya, mayroon pa akong maraming bagay na sa inyo ay sasabihin, ngunit ngayon ay hindi ninyo mga titiis o hindi pa ninyo mga uunawaan. Ito po ay sa Juan 16:12. Ang sangkatuohan ay hindi pa nakarating sa antas ng pagtanggap sa buong katotohanan ng Islam. Di ba't sinabi rin ni Jesus, hindi rin nagsisilid ng bagong alak sa mga balat na luma. Mateo 9:17. Sang-ayon kay Jesus sa ika-4 na talata sa itaasa na atin ang binasa bilang paglalarawan sa handaan ng kasal sa Kana, sinasabi sa atin na si Jesus ay walang galang sa kanyang ina. Tinawag niya itong babae at bilang pagpahid ng mas marami pang asin sa sugat o karagdagang sakit na ibinigay niya sa kanyang ina, sinabi pa niya, anong pakialam ko sa iyo? Anong kaugnayan mayroon sa pagitan mo at ako? O ano ang gagawin ko sa iyo? Nakalimutan kaya niya na ang babaeng ito ang nagdala sa kanya sa loob ng 9 na buwan? At maaaring nagpasuso sa kanya ng 2 taon at nagbata ng maraming pangungutya at sakit ng damdamin nang dahil sa kanya nang siya ay muling bumalik sa kanyang angkan na kalong-kalong o karga-karga ang kanyang anak. Hindi ba siya ang ina niya? Ang tanong, wala bang salita na nanay sa kanilang lingwahe? Bakit sinabi niyang babae? Bakos dinagdagan pa niya ang matinding sakit, anong pakialam ko sa iyo? Parang nakapagtataka na samantalang ang mga ngaral na Kristiyano ay nagmamalaki sa pagiging mapagpakumbaba ng guro at matiisin. Tinatawag siyang prinsipi ng kapayapaan at siya ay gaya ng tupa na dinadala sa patayan. At kung paanong hindi umiimik ang kordero sa harap ng manggugupit sa kanya, gayon din hindi niya ibinuka ang kanyang bibig. Itinala niya ng may pagmamalaki na siya ay laging handa sa mga tuligsa para sa mga pinuno ng kanyang lahi. Ito kaya ay totoo. Pansinin po ninyo itong mga kataga na atin pong mababasa sa Biblia mismo. Ito yung mga katangang sinabi o namutawi mismo sa bibig ni Jesus. Kayong mga mapagpaimbabaw. Sa mga nagbabasa ng Biblia, alam nila ito. Nababasa nila ito. Sa isa pang salita, lahing masama at mapangalunya. Sinabi pa ni Jesus, mga libingang pinaputi. Sinabi pa niya, kayong mga ahas. Sinabi pa ni Jesus, mga lahi ng ulupong. At ngayon po sa sarili niyang ina, babae,
Karagdagan pang sakit, anong pakialam ko sa iyo? Ipinagtanggol po ni Muhammad, mga kapatid, sallallahu alaihi wasallam, si Jesus sa mga maling paratang sa kanya ng kanyang mga kaaway. Kabilang na ang mga salitang ating binasa sa Biblia. Ang mga Muslim, hindi ito tinatanggap na lamutawi sa mga bibig ni Jesus. Basahin po natin ang aya na ito sa sura na ang pamagat mismo ay Maria. وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنْتُ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا وَبَرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا. Ginawa niya ako na isang pinagpala saan man ako naroon. Itinagubili niya sa akin ang pagdarasal at pagkakawanggawa hanggang nananatili akong buhay. Pansinin po ninyo ang sunod na salita. Ginawang isang mabuti. Wabarang biwalidati, at ginawa niya akong isang mabuti sa ina ko. At hindi niya ako ginawang mapaniil, masuwayin. Nang matanggap ni Maria ang pahayag sa kanya na siya ay manganganak ng matuwid o banal na bata, sinabi ni Maria, qalat anna yakunu li ghulam walam yamsasni bashar walam ako baghiya. Nagsabi siya, paanong magkakaroon ako ng isang batang lalaki samantalang walang sumaling sa akin na isang lalaki at hindi ako naging isang mapakiapid. Ang anghel po ay sumagot, qala kadhalikillahu yakhluqu ma yasha idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Ganyan siya Allah. Linilikha niya ang anumang ninanais niya. Kapag ipinasya niya ang isang bagay, ay magsasabi lamang siya rito, mangyari at mangyayari. Wa yu'allimuhul kitaba wal hikmata wat tawrata wal injil. At ituturo niya kay Jesus ang aklat, ang karunungan, ang Torah at ang Ebanghelyo. Ang atin pong mga talatang binasa na pagtatanggol ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam ayon sa ipinahayag sa kanya mula sa Quran. Ito po ay sa Surah Ali Imran number 47 hanggang 48. Muli, subaybayan po ninyo ang sunod na bahagi ng ating paksang si Kristo sa Islam. Subhanakallahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. لا سوى العلم طريق للعلا كل من سار عليه وصلوا سنة الله وهدي الأنبياء وبه عز الرعيل الأول.